iba't ibang mungkahi kung paano matatakpan ang tinaguriang pambansang photobomber na Torre de Manila para hindi makasagabal sa view ng monumento ni Gat Jose Rizal. Merong nagsabing dapat daw lagyan ng salamin ang harapan ng gusali o kaya patayuan daw ng mga puno ang likuran ng monumento ni Rizal. Nakatutok si Mari Zumali. Habang hindi pa alam ang kahihinatnan ng Torre de Manila, may mga suhestyon ng ilang eksperto kaugnay sa binansagang pambansang photobomber. Iminungkahi ng National Historical Commission of the Philippines ang paglalagay ng reflective glass sa Torre de Manila para hindi na makita ang gusali. Ika-capture niya yung sky, yung surroundings, yung trees. So in a way, parang magdi-disappear siya doon sa likod ng monument. Pero ang restriction doon, dapat yung glass will be fixed glass, frameless. Maaaring pansamantalang masolusyonan ng reflective glass ang problema ng Torre de Manila. Pero ayon kay Architect Lustre, nakasaad sa building code na kailangan ay may natural ventilation at access to fresh air ang lahat ng mga gusali. Bagay na posibleng mawala kapag tinayuan na ito ng isang fixed at frameless reflective glass. May panukala rin ang dating Vice Chairperson ng Manila Historical and Heritage Commission at apo sa tuhod ni Dr. Jose Rizal. They did it in bad faith. Oo, kasi 7 stories lang talaga yung umpisa. May iba naman plano ang cultural activist at tour guide na si Carlos Celdran. Magtanim ng malaking Filipino tree sa likod ni Jose Rizal. So maitatakpan yung site of Torre de Manila. Ang DMCI Homes na siya nagtatayo ng Torre de Manila, dati nang sinabi na patatayuan nila ng Art Deco-inspired design ang gusali para bumagay sa arkitektura ng Maynila. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.